Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, mga kapito. Ito na naman po muli ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamarongan. Patuloy natin tatalakayin ang Article 12, ang mga sitwasyon na nangyayari, pati po ang interpretasyon ng FIBA na naayon sa article na ito. Ang una natin tatalakayin ay yung Article 12-17. Ang sabi sa Article 12-17, during A1 shot for a goal, the ball lodges between the ring and the backboard. Tumira daw po ang A1, then naipit po ang bola sa ring. Napakasimple po ito. So ito ay jump ball situation. Ang sabi doon, if Team A favors the alternating possession arrow, meron lamang po silang 14 seconds on the shot clock. At ang throw-in po doon ay doon sa end line, but not exactly directly behind the backboard. But if Team B favors the alternating possession arrow, meron silang 24 seconds shot clock. Ang throw-in po sa end line, but not exactly directly behind the backboard. So napakasimpleng sitwasyon lamang po nito. Ang pangalawang sitwasyon ay ito. Yung A1 daw shot for a goal is in the air when the shot clock signal sounds, followed by the ball lodging between the ring and the backboard. The alternating possession arrows favors Team A. Okay. Ulitin natin. A1 daw po ay tumira while the ball is in the air on the shot. The 24 seconds signal sounds. Wang! Pero naipit po ang bola between the ring and the backboard. The alternating possession arrow favors Team A. So, ito po ay jump ball. Sabi ng FIBA, this is a jump ball. After the throw-in from behind its end line, Team A shall have 14 seconds on the shot clock. So, bola po ng Team A ulit yun dahil sa kanilang arrow, pero meron silang 14 seconds on the shot clock. Talakay natin itong 12-18. Meron pong nag-private message sa akin, may mga sitwasyon nangyari daw po. Noong pong 24 seconds signal sounds, hindi tumama ang bola sa ring. Ang ginawa pa rin ng ibang referee daw, is ginambol. Sabi ko, no, yun po ay 24 seconds violation kasi po hindi po tumama ang bola sa ring. Liwanag pa. So, since ito ay 24 seconds violation, hindi po natin gagalawin yung alternating procedure, yung alternative possession arrow. Wala pong kinalaman doon dahil yun ay 24 seconds violation. Okay ho ba? Ang pangatlo natin tatalakayin ay ito naman. Yung Article 12-19. Sabi doon, B2 raw is charged with unsportsmanlike foul. Sabi doon, against A1 during the act of shooting for A2 field goal. Patira po yun, nagkaroon unsportsmanlike foul, yung B2. So, during the last free throw, may nangyari po, during the last free throw na ng A1, the ball lodges between the goal and the backboard. Naipit daw po muli ang bola between the ring and the backboard. During the last free throw po yan, ha? Yung A1 steps on the line. During the last free throw, steps on the line siya. At yung last free throw niya pa ulit, the ball misses the ring. Ang interpretation po doon, in all cases, the free throw is unsuccessful. Siyempre, lahat mo, mayroong step on the line, misses the ring, naglads ang bola, wala pang valid 1 point doon. The game shall be resumed with a Team A throw-in from the free throw line in its front court. Team A shall have 14 seconds on the shot clock. Bakit po sabi nila doon naipit sir ang bola, bakit dapat yung jump ball? No, meron kasi ritong free throws and possession of the ball dahil po sa unsportsmanlike foul. Pero ang throw-in po doon sa front court nila, doon sa throw-in line. Saan ba ang throw-in line? Ang throw-in line po
doon sa harapan ng backcourt ng magkabilang team. Nag-iisa lamang po. Wala pong throw in line extended doon. Doon pong throw in line doon sa between sa 3-point line. Diretso mo doon, yung pong guhit doon, yung throw in line sa front court ng bawat team. Nangyayari lamang po pag mayroong ball possession doon sa throw in line, tatawag. Yun po isa sa mga bago sa throw in line. Maliwanag ko ba dito? I hope naintindihan niyo po ang tatlong sitwasyon na ating tinalakay sa araw nito. Ini-share po natin dahil po may mga nagme-message sa akin na kung pwede iksian ng konti. Kasi pag meron tayong 16 minutes, meron tayong 18 minutes na video, parang tinatamad ang ibang referee. Ayaw lang tapusin panoorin. Lalo po ibang referee, lalo po yung mga veteranong referee, lagi nag-message naman, Sir, alam ko na yan. Alam niyo po, ang mga referee, kahit po alam na po ninyo to, mag-review po tayo. At isa pa pong dahilan sa aking vlog ay para po doon sa mga nagsisimula pa lamang na referee, doon sa mga bagitong referee, kami po punta doon para magtinik. Yung mga basic rules po, minsan hindi pa nila naiintindihan eh. Yung basic rules pa lang. Kaya nga po, iniiksian natin to. Unti-unti natin tinatalakay ang lahat ng mga artikulo ng bawat sitwasyon na naaayon sa FIBA. So, maliwanag ko pa, iksian po natin, 3 lamang po kada vlog ko. At muli, maraming salamat po muli sa inyo lahat. Pero huwag niyo kakalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe din po tayo. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, ito Cameron. Bye-bye!